Magandang araw! Ngayon tatalakayin na natin ang ikatlong module para sa grade 10, ang mapanagutang paggamit ng kalayaan. Narito ang ating layunin para sa module na to, na ipaliliwanag ang tunay na kahulugan ng kalayaan, natutukoy ang mga pasya at kilos na tumutugon sa tunay na gamit ng kalayaan, at napatutunayan na ang tunay na kalayaan ay ang kakayahang tumugon sa tawag ng pagmamahal at paglilingkod. Balikan natin, nung kayo ay grade 7 pa lang, tinalakay na natin or natalakay natin ang tungkol sa kalayaan. Ngayon, palalalimin na natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng kalayaan. Kapag naririnig natin ang salitang kalayaan, malamang ang unang pumapasok sa inyong isip ay ang hindi ka nakakulong or hindi ka nakagapos or kaya mong gawin yung mga usually na ginagawa ng isang tao, walang nagbabawal sa'yo. Pero dito sa kalayaan na to, ito ang pagpapakahulugan ni Santo Tomas de Aquino. Ito ay katangian ng kilos-loob na itinakda ng tao ang kanyang kilos tungo sa kanyang maaaring hantungan at itakda ang paraan upang makamit ito. Ibig sabihin, tayo mismo ang nagsiset ng ways, ng paraan, or kung ano man yung gagawin natin para makapunta tayo dun sa goals natin at yung gusto nating maging, gusto nating maging achievement. So tayo ang nagsiset nun gamit ang kalayaan natin. Ngayon, talakayin na natin ang 4 na uri ng kalayaan. Ang una, kalayaang pansarili o fundamental freedom. Pag sinabing fundamental freedom, as the name suggests, sakop nito ang buong pagkatao. May kinalaman sa pagyakap sa kanyang paniniwala, hilig at pagmamahal. So, very personal. Ito yung kaya nga kalayaan pansarili, freedom natin. So, freedom natin when it comes to our belief, kung anong paniniwalaan natin, that's our freedom. Pati yung hilig natin, so kung ano man yung madedecide natin na activities na nag-e-enjoy tayo or hobbies, tayo magde-decide, as well as when it comes sa mga emotions. So, kasama na dito lahat ng may kinalaman sa pagkatao natin. Ikalawa, kalayaang pangkaisipan or psychological freedom. Kakayahang magpasya ng tao na gawin or hindi gawin ang isang bagay. So dito somehow, nandun ka na sa ikaw mismo ang kayang mag-decide for yourself. Kahit maapektuhan ka or maimpluwensyahan ka ng nasa paligid mo na external factors, nasa iyo pa rin ang freedom na yon to do it or not to do it. Ikatlo, kalayaang moral or moral freedom. So dito, kalayaang magpasya ng tao ayon sa mga isyong moral sa kanyang buhay. So moral issues may kinalaman na sa morality. Somehow, nandito yung likas na batas moral. Involved dito yung konsensya or likas na batas moral. Ito yung nagsasabi sa'yo na huwag mo tong gawin kasi masama to or mali ito or ito yung gawin mo kasi mabuti ito. So andyan yung kalayaang moral. So dito dapat nahubog na ito sa atin para habang tumatanda tayo, napapatatag natin yung konsensya related dun sa pinag-aralan natin sa Module 2. At ngayon, ang pinaka-last ay ang kalayaang pampolitical or political freedom, ang gampanin ng lipunan upang magbigay ng pagkakataon sa tao upang siya ay umunlad at maging produktibo. So dito may kinalaman na rin to sa lipunan. So ito yung role natin. So yung freedom natin, siguro ito na yung may kinalaman sa real life, yung kunyari pag nagtatrabaho na kayo para umunlad yung sarili ninyo or anything na gagawin nyo na involved ang society. Okay, para sa self-improvement, para sa development ng sarili mo or sa improvement ng life niyo, especially kung involve yung pamilya ninyo. Okay? Now, may dalawang aspekto ng kalayaan. Ang una, kalayaan mula sa. Please be specific with these two ha. Kalayaan mula sa at yung ikalawa, kalayaan para sa. Unahin muna natin ang kalayaan mula sa or freedom from. Masasabing malaya ang tao kapag walang nakahahadlang sa kanya upang kumilos o gumawa ng mga bagay-bagay. So ito, somehow, ito may kinalaman sa physical aspect ng freedom. Katulad ng photo na nilagay ko dito is na-break yung chain. So ito, meron tayo na dito.
Okay? So ito yung kalayaan natin na mas kilala. Ito yung mas kilala natin na kalayaan na nagagawa natin ang gusto natin gawin kasi walang external factors na nakakahadlang. At dito sa kalayaan mula sa, dapat ito ay nagmumula sa ating loob. Okay? So dito, sa kalayaan mula sa, hindi lang ito about sa external factors. Ito ay involve or dapat din nandito naka-involve yung internal factors natin. Sinasabi dito sa freedom from, ang tao ay tunay na malaya, nagmumula sa loob natin. Katulad na lamang ng mga negatibong katangian at pag-uugaling meron tayo. Lahat ng tao from at a point in their life, meron tayong negative na characteristic. Tanggapin natin yan. It's reality. Okay? Pwedeng pagkatamad, pagiging selfish, at lalo na yung mga negatibong pag-uugali natin. So, masasabing malaya tayo kapag yung mga negative na characteristic natin, negative attitudes, ay na-correct natin, natanggal natin sa sistema natin, natanggal natin sa personality natin. Ibig sabihin, malaya tayo sa mga negatibong characteristic na yun. Kaya ang nakalagay dyan, kalayaan mula sa. So, andyan yung mga example, yung pagkamakasarili. Number 1 yun, yung pagiging selfish. Dapat selfless tayo. Paging mainitin ng ulo. So, anything na negative, dapat maging malaya tayo sa mga yun. Ikalawa, kalayaan para sa. Okay, so freedom for. Ibig sabihin, ang tunay na kalayaan ay makikita ang kapwa at mailagay siyang una bago ang sarili. So ito being selfless na. Wala ka na, may pakialam ka sa sarili mo pero mas inuuna mo yung kabutihan ng kapwa mo. So somehow nandito yung related yung topic ninyo ng grade 9 about sa kabutihang panlahat. So kalayaan para sa, malaya ka na ginagawa ang isang bagay para sa kapwa mo. So dito lumalabas ang diwa ng pagmamahal sa kapwa. Okay? Example natin ay ang lola, may nakita kang lola na tumatawid tumatawid sa kalsada. Kalayaan mula sa selfishness. Kung ikaw, pagaganahin mo yung pagiging selfish mo dahil malilate ka na, kailangan mo nang tumawid agad-agad. Pag inuna mo yung selfishness mo, at syempre, hindi mo tutulungan si Lola, di ba? Pero kapag tinanggal mo yung selfishness mo, kalayaan mula sa pagkamakasarili, pinapakita nito na talagang malaya ka sa negativities, malaya ka sa negative attitudes. So yung selfishness, nakalaya ka dun sa selfishness na yon. So ang gagawin mo, kahit malilate ka, tutulungan mo pa rin si Lola. So dito na din papasok yung kalayaan para sa. Pinapractice mo yung kalayaan mo para sa ibang tao. So yung kalayaan na meron ka, binibigay mo or tinutuon mo para sa ibang tao. Okay, naintindihan? So again, another example para sa inyo, kalayaan, okay, wait lang. Kalayaan mula sa, so kalayaan mula sa selfishness, yung kapatid mo alam na kailangan ng tulong dahil nahihirapan siya sa isang subject, ikaw marunong ka sa subject na yon. So naging malaya ka sa selfishness mo dahil inuna mong tulungan yung kapatid mo kahit na alam mong ikaw din mismo ay maraming gagawin. So yun yung totoong meaning ng kalayaan, yun yung aspekto ng kalayaan, malaya ka sa negative attitudes, malaya ka mula sa negative characteristics mo dahil nagiging malaya ka para sa ibang tao. Okay? Next. Kailangang maging malaya ang tao mula sa pansariling hadlang upang maging malaya siya para sa pagtugon sa pangangailangan ng kanyang kapwa, ang magmahal at maglingkod. So ang pinaka-point lang netong module, itong tinuturo namin sa inyo, is yung kalayaan nyo, mararamdaman nyo ang totoong kalayaan kung ang ginugol nyo lagi ay ito, ang magmahal at maglingkod sa kapwa ninyo.
Okay? Kahit na minsan, aminin natin, meron pa rin talagang nagiging selfish in their own way kahit na konting selfishness. Pero kapag pinapractice ninyo yung thought na freedom for, magiging madali na lang sa inyo ang freedom from. Okay? Gusto kong tandaan nyo ito. Ang kalayaan ay kilos kung saan dumaraan ang tao mula sa pagtataglay nito patungo sa pagiging isang uri ng taong ninanais niyang makamit. So ayon ito kay Max Scheler, kung mapapansin ninyo, halos similar sila ng pagpapakahulugan ng meaning ni Santo Tomas de Aquino na daraan ng tao sa pagkakaroon ng kalayaan papunta sa goal ninyo. Okay? Kaya dapat laging kino-consider kung para saan ba yung paggamit natin ng kalayaan natin. Ano ba yung patutunguhan na gusto natin with regards sa freedom for and freedom from. So may dalawang uri ng kalayaan ayon din kay Max Scheler. Una, malayang pagpili or free choice or horizontal freedom. Tumutukoy sa pagpili sa kung ano sa tingin ng tao ang makakabuti sa kanya. At ang ikalawa, vertical level o fundamental choice. Ito ay nakasalalay sa kasalukuyang estilo ng pamumuhay. Ang example dyan ay bibili ka ng sapatos mo. Or sabihin natin, ayan, may allowance kayo, tatanggap kayo ng allowance. So may nakalaan ka na or napag-iisipan mo na kung saan mo gagastusin yung allowance mo. Sabihin natin 1,500 yung allowance mo. Sabi mo sa sarili mo yung 1,000, pambibili ko ng mga kakailanganin ko or ng gusto kong bumili ng cellphone or hindi, gusto kong bumili ng headset, yung magandang klaseng headset. So 1,000 ang budget ko. Tapos yung 500, pambibili ko ng simple gift kay mommy o kaya kay daddy or ng pambili ko ng pagkain pang treat ko, bibilang ko ng pizza sila sa family. Nyari ganon, yung binudget mo na, 'di ba? Kasi gusto mong ma-share din sa family mo yung budget mo. Tapos ngayon nag-check ka online, it's either sa kunyari sa Panasonic or sa Samsung or sa Apple, naghanap ka ng headset na gusto mo. Nagkataon mas mahal sa 1,000 pesos yung natipuhan mong headset. Especially yung mga AirPods or yung mga class A, mga ganyan. So yun yung natipuhan mong headset. Ngayon, ang vertical level or fundamental choice, yun yung nauna na kapag-decide ka na ito 1,000 para sa headset, itong 500 para sa pizza para maipakain ko sa family or ma-share ko sa family. Ngayon, dito na lalabas itong horizontal freedom, yung malayang pagpili. Anong gagawin mo ngayon? Itutuloy mo ba yung pagbili kahit mauubos yung 1,500 mo para lang sa headset? Or hahanap ka ng iba, hindi mo muna gagamitin or hahanap ka ng ibang mas mura para lang maswak sa budget mo? So, nandun madedefine yung dalawang uri ng kalayaan ayon kay Max Scheler. So, it's your freedom sa kung paano mo gagamitin yung budget na meron ka as well as sa ibang aspeto ng iyong buhay. So tandaan natin, ito ay galing kay Viktor Frankl. Medyo naputol lang. So maaaring makuha ang lahat sa tao maliban sa isa, ang kanyang kalayaan. So si Viktor Frankl or Viktor Frankl ay isang sinasabing isang psychologist. Okay, again, balikan natin. Narito ang sinabi ni Viktor Frankl na isang psychologist. Maaaring makuha ang lahat sa tao maliban sa isa, ang kanyang kalayaan, ang piliin ang magiging kilos o ugali sa anumang uri ng kalagayan o sitwasyon ng buhay. So, ibig sabihin lang nito, nasa atin pa rin kung paano tayo magre-react sa isang sitwasyon, lalo na sa isang negatibong sitwasyon na minsan kinakalagyan natin. So it's either may kakayahan ka or may kalayaan kang magalit or hindi magalit. So isipin mo kung anong mangyayari pag pinili mong pag nagalit ka, di ba? Sunod-sunod yan ng stress. Pero kung relax ka lang or iniisip mo yung mga dapat isipin bago mag-react ng negatibo, so doon natin makikita na nasa atin pa rin, nasa kalayaan pa rin natin yun. Isa pa,
sinasabi na yung walang external factors na makakakontrol sa atin, especially sa mga iniisip natin. Kahit nasabihin ko sa inyong wag niyong isipin yung ganitong bagay, hindi ko kayo ma-monitor 100%. Kaya itong kalayaan na to, so tayo ang may kalayaan upang maging positive always, even na medyo mahirap itong gawin, lalo na sa sitwasyon natin ngayon sa pandemic. Pero unti-unti tayong tinitrain ng mga nasa kinalalagyan nating sitwasyon para sa susunod is ma-practice natin ng maayos yung kalayaan natin. Okay? So, that's it for this module 3. Ang pinaka-point lang dito is laging i-assess natin kung saan ba natin ginagamit yung kalayaan natin at kung we are really free from negative attitudes, from negative characteristics, plus paano ba natin ginagamit yung kalayaan natin kapag tayo ay involved sa isang mahirap na sitwasyon, or ano bang ginagawa natin, nag-go on with the flow ba tayo or nagpapadala tayo sa mga negativities. Okay? So sa susunod, tatalakayin na natin ang Module 4 about sa dignidad ng tao.